Oo. So ngayon, mga kababayan, bukod do'n mga kababayan, eto naman yung ating pag-uusapan. According kay Sara Duterte, mga kababayan, dami OA, sabi ni Alma Saldua. Actually, mga Duterte lang man yung OA. Oo. Ito ha mga kababayan yung sunod. Ayon kay Sara Duterte sa kanyang talumpati no sa Quiapo nung nakaraang pangangampanya or nakaraang sorte na kasama si Isko Moreno, pumunta daw itong mag-asawang Marcos, si BBM at si Lisa at actually hindi pumunta. Meron siya daw kakilala na pumunta daw at minimit daw itong silang BBM at ah, inaalok nga daw na magshabu. Oo, so actually hindi naman po tayo fake news. Meron daw pong DDS na inalok daw ni BBM at ni FL Lisa na gumamit ng droga. Mismo mula sa bunganga ni Sara yan. So ito ha mga kababayan. Oo, wait lang. Inamin na inalok ni PBBM ng droga. Sa mismo sa bunganga. Actually, may panawagan po kasi si Senator Trillanes na may panawagan. Huwag ka mag-atuwang maliit na video, may cling video para sa inyong lahat. Wait lang nga mga kababayan. Poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. Ito ha mga kababayan. Hindi po ako magmumura. Dadasal po ako ngayong gabi. Alam nyo, dito sa atin sa Pilipinas, kapag nilabas mo ang dila mo, sa ibang kultura, ano yan, pagpapakita ng malakas ka, matapang ka. Actually mga kababayan, yun pong sinasabi ni Sara doon na asawa daw ng uncle niya or kakaibigan or kakilala ng uncle niya na inalok daw ni F. Elisa at ni BBM ay si Makati po iyon. Si Makati po ang nagkwento sa kanya noon na ang sabi, inalok daw ni F. Elisa na magdroga at nakita daw ni Makati doon na ultimo daw si Sandro at si Vincent ay nagaganon din daw. At which is yun po ay sinabi ni Sara sa speech niya doon sa District 2 ng Maynila, sa Quiapo, na kung saan meron daw siyang uncle, inalok daw ng droga. Actually mga kababayan, na ingat-ingat po tayo sa fake news fiddler ha, katulad kay Sara na nagpapakalat ng fake news na inaalok daw ng droga ni BBM. My God. Di ba? Pero tama. So, labas mo. Hindi. Wait lang nga mga kababayan. Sinabi nila, unang-una, sa sobrang laki ng liid niya. Wait lang nga mga kababayan. Rally ni Isko at Sara. Ito mga kababayan. Bangag. Kasi may binigkas siya dito mga kababayan na bangag. Ang maliit na video, may cling video para sa inyo. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mga kampanya po ako sa inyong lahat. Hanggang ko lang po yung seal ng ating opisina. Palitan natin ng seal ng office of pinanggal ko lang kasi si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kang po. Hindi po ako magmumura. Dadasal po ako. Sa'yo, nasa ako meron. Wait lang mga Unang-una, sa sobrang laki ng liid niya,
Meron siyang sinabi dito, mga kababayan. Pagdating doon, kidnapping, alam niyo, tumawa siya kasi nung tumawag siya, kinento niya sa akin, diba? Bakit kailangan diretso 10 yung mga senador? Sinabi niya sa akin na in Bisaya, sabi niya sa akin, ayaw biya kong kalimti din niya, kasi makalimtan ko ni mo, mabulok pa din niya. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yan ang Si Digong po yan. Si Pangulong Duterte is 80 years old. Mahina na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. At na kakaawa siya sa sitwasyon niya doon. So, bilang isang botante din, nagpapaalala sa inyo, hindi dahil narinig niyo mga kababayan. So yun palang nilabas ni Pulong Duterte na okay ang tatay niya, na alagaan ng maayos ang tatay niya, kabaliktaran sa nilabas ni Sara. Na ang sabi ni Sara, ang tatay daw niya ay nakakaawa sa loob. So, ito pa mga kababayan. diretso 10 yung bawang sibuyas asin. Nakakaawa din. Marami ang nakakaawa dito sa ating bayan. Kaya ano ang magagawa natin? Magagawa natin ay iboto ang mga senador ng Duterte at huwag niyong kalimutan. Hindi, pagalit talaga ako dito. Diyan. Huwag niyong kalimutan iboto si Carlo Lopez, ang ating. Actually, mga kababayan, hindi ko talaga maintindihan kapag may mga magkakapatid na hindi nagkakaintindihan. Sa pinalabas ni Pulong Duterte, okay daw ang tatay niya. Ngayon naman kay Sara, sa nilabas ni Sara, mahirap po ang sitwasyon ng tatay niya sa loob. So sino ba talaga ang dapat ninyong paniwalaan, mga DDS? Kung sila na nga mismo magkakapatid ay hindi magkakasundo at hindi pareho, di ba? Ang statement. Di ba? Mga kababayan, ang sabi ni Pulong, okay ang tatay niya. Walang problema. Ngayon, sabi naman ni Sara, 80 years old na ang tatay niya, kawawa daw ang sitwasyon sa loob. So ano ba talaga? Hindi daw maganda ang sitwasyon sa loob. Di ba? Oh. Sabi nung kasama ko kahapon, ayan na yun, Chair, tumayo ko na lang. Nakalimutan ni Joel Chua, lahat ng mga presinto at sabi Before. ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido. Ay, sorry. Sabi ni Sara nga dyan kay Aimee, actually mga kababayan, napanood yun naman, hindi ko lang mahahanap yung sinabi niya na mayroon daw siyang uncle na inalok daw ni F. Elisa at ni BBM ng droga or kaibigan ng uncle niya. O alam ko si, ano po yun, Makati Bilat. Yun po yung laging nagsasabi na inalok daw. O na which is hindi naman niya naharap-harapang nakita si BBM kasi sino pa ba siya na harapin ni BBM, isa lang naman siyang Pocahontas. 'Di ba? Oo. Azinet Olikiano, maraming salamat sa iyong super sticker, and kay Stephanie, and kay Lynn Calugas, and kay Orlando Esperanza. Ayan. So, ngayon mga kababayan, no? Bukod po diyan sa sinasabi ni Sara na meron daw siyang uncle na inalok, no, mga kababayan, ni BBM at ni F. Elisa na droga. So ito na, hinahamon pa ni Sara Duterte itong dalawang congressman na si Joel Chua at si Congressman Abante na ando na daw siya, nagpakilala, kaya daw niyang makipag-away or makipagpatayan sa kanal. So alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, kapag itong si Sara Duterte ay maging presidente, kung si Digong mas worst itong si Sara. Delikado.
maging presidente ito. Kung nagawa ni Digong ang silent martial law, baka totoong higit pa sa martial law ni Pangulong Marcos Sr. ang magagawa ni Sara. Silent martial law kay Digong, ito lantarang martial law na walang declaration kapag siya ang maging presidente. Tignan ninyo, ang congressman kung paano niya babuyin. Kayo mga kababayan ha, tanungin ko kayo, may mali ba si Congressman Joel Chua sa kanyang nilabas na mga pangungurakot ni Sara patungkol sa confidential fund na hindi halos maipaliwanag ni Sara? Pero ang ginawa ni Sara ay binaboy si Joel Chua. Kita nyo naman mga kababayan, ginampanan lang ni Joel Chua ang kanyang trabaho na isiwalat ang kabulastugan, kurakot at pagnanakaw ni Sara sa kabanambayan sa pagmali na gamit ng confidential fund. So, ang ginawa ni Sara, eto, pakinggan nyo. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyuraakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon. Ngayon mga kababayan, tanong ko sa inyo, mali ba ang ibulgar at ilabas ni Joel Chua, di ba? At ng Congress ang baho ni Sara. Mamyamalay silo po. Di ba? So bakit laging ipinapakita at sinasabi ni Sara na siya'y niyurakan, sinira ang pangalan niya, na which is totoo naman talaga na hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala ang confidential fund. Sapagkat, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit kasi idaan pa sa kwentong chichirya, hindi na lang aminin kung saan dinala? Bakit ang daming alibay? May pangalang chichirya, pangalang grocery, pangalang dudong, pangalang Fiona, pangalang cellphone, pangalang sasakyan, na mag-imbento pa ng mga ghost employee, ghost beneficiaries at ghost confidential beneficiaries. Pwede namang sabihin kung saan ginamit. Katulad sa pag-amin ni Duterte ng kanyang tatay na ang confidential fund ay ginamit sa pagbuo ng extrajudicial killings. Di ba? Bakit si Sara nahihirapan mag-explain kung saan ginamit at saan dinala? Ngayon, kung sino yung nagbulgar sa kanyang baho, binababoy niya sa rally. Ito po. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple nito? O hindi lang iboto, ano pa ang dapat natin gawin? Ikampanya. Idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng zero. Yang tangkinang Joel Chua. Tignan ninyo, congressman pa yan, nasa power pa, pinagpumura na niya. Diba? At bukod kay Joel Chua, mga kababayan, na kung saan nagsabi lang naman ang totoo si Joel Chua, kung saan dinala ni Sara ang confidential fund na hindi niya masabi. Kung saan dinala ni Sara, hindi niya ma-explain kung paano ginamit at inubos niya ang 125 million in just 11 days. Ngayon, si Joel Chua pa ang may kasalanan kasi niyurakan daw ni Joel Chua ang pangalan ni Sara. Bukod dito, binaboy pa ni Sara. Hindi po ako magmumura. Binaboy pa ni Sara itong si Congressman Bini Abante. Ako magmumura. Dadasal po ako ngayong gabi. Alam niyo, dito sa atin sa Pilipinas,